Si Maya ay isang janitress na walang inuurungan at si Dominic naman ay isang istrikto at masungit na CEO. Hindi nila akalaing magtatagpo ang mga mundo nila sa pinakakakaibang paraan nang ipilit ni Maya ang sarili niya bilang sekretarya matapos siyang muntikang tanggalin sa trabaho. Sa kabila ng pagiging makulit at magulo ni Maya, napilitan si Dominic na tanggapin siya sa posisyon. Pero paano kung imbis na simpleng trabaho lang, unti-unting magulo rin ni Maya ang puso ng kanyang boss? Mula sa pagiging isang hamak na tagapaglinis, biglang napasok si Maya sa mundo ng mga malalaking negosyante. Ngunit kasama ng glamour at makeover, naririnig niya ang masasakit na salita ng mga naiinggit sa kanya. Lalo na mula kay Alessa, ang dating sekretarya ni Dominic. Sa kabila ng lahat, nagbingi-bingihan siya at ipinagpatuloy ang laban. Pero hindi niya inaasahang isang gabi ay may mahalagang dinner meeting ang magpapabago ng lahat. Nang ayusan siya ni Dominic at isuot ang isang eleganteng damit, biglang nabunyag ang kagandahang hindi inaasahan ng lahat, lalo na ng kanyang boss. Hindi mapigilan ni Dominic ang sarili niyang mapatingin at sa bawat sulyap niya kay Maya, unti-unting nadudurog ang paniniwala niyang janitress lang siya. Ngunit paano kung ang mundo nilang dalawa hindi kailanman itinadhana para magtagpo? Kakayanin ba ni Dominic na labanan ang nararamdaman niya? O si Maya ang tuluyang gugulo sa buhay niya at sa puso niyang matagal ng sarado para sa pag-ibig? Ibili mo nga ako ng 3 kape, isang espresso, isang black, isang may cream. Dapat eksaktong 70 degrees ang temperatura. Dapat 3 cube ng asukal na hindi hahalo agad. At bakit may kulubot ang tissue na to? Pinalitan mo na ba to ng bago? At ang meeting ko kay Mr. Wang, bakit wala pa siyang update? Ilang beses ko bang kailangan ulitin yan sa'yo ha, Miss Rivera? Sunod-sunod ang utos ng CEO na si Dominic Velasquez habang dire-diretso siyang naglalakad papunta sa kanyang opisina. Hindi man lang lumilingon sa kaawa-awang sekretary niyang si Alessa Rivera na nakasunod sa kanya. Bit-bit ang isang tray ng kape na dapat niya pang palitan dahil hindi pasok sa panlasa ni Dominic at isang tambak na folder. Halatang natataranta si Alessa. Kulang na lang mapatakbo siya para makahabol sa mabilis na yapak ng boss niya. Halos madapa nga si Alessa dahil hindi niya na makita ang kanyang dinadaanan dahil na rin sa dami ng kanyang dala. Totoo ngang walang kahit na kaunting kompasyon ng amo niyang si Dominic. Wala man lang ni katiting na concern sa welfare ng kanyang sekretarya. Sir, pasensya na po pero ano na naman? Matalim ang tingin ni Dominic nang huminto ito sa harap ng kanyang opisina. Tinignan ng sekretary niya mula ulo hanggang paa. Bakit hindi pa nakaprint ang report ko? At ano yung suot mo? Hindi ba sinabi ko na formal corporate attire? Anong akala mo sa opisina ko? Fashion show? Namilog ang mata ni Alessa. Napatingin sa kanyang blouse na may bahagyang gusot sa laylayan. Halos gusto niyang lumubog sa sahig sa sobrang kahihiyan. Sir, wala pa pong dumadating na... So ano, ako ang boss mo. Ako pa talagang mag-a-adjust sa'yo, Miss Rivera. Pigil na pigil ang inis sa boses ni Dominic pero ramdam ang lamig ng tono. Ni hindi man lang niya naisip ang dami ng pinapagawa niya kay Alessa all at once. 4 na sekretary na ang nawala sa loob lang ng 1 buwan. Gusto mo bang ikaw na ang pang-5? Napakagatlabi si Alessa. Ang lahat ng empleyado sa paligid, pasimpleng nakasilip sa kanilang eksena. Sorry po sir, aayusin ko po agad. Hindi lang aayusin. Gusto ko perpekto. Hindi kayo binabayaran dito para magkamali. Diretso siyang pumasok sa opisina niya at iniwang tulala si Alessa sa labas. Napatingin siya sa ibang empleyado na pasimpleng umiling at pabulong na nag-uusap. Grabe talaga si Sir Dominic, no? Bulong ng isa. Alam mo, feeling ko talaga baklayang boss natin. Naku, yung ugali kasi mas masahol pa sa babaeng hindi tinatantanan ng regla. Naku talaga. Wika ni Sheena. Hindi naman siguro. Sayang naman ang kagwapuhan niya kung lalaki lang din ang gusto niya, di ba? Baka naman may topak lang talaga. O di naman kaya hindi lang talaga masaya ang childhood niya. Alam mo yun? Sagot naman ni Tara. Ramdam ni Alessa ang init sa mukha niya. Halos gusto niyang matawa sa sarili. Pang-5 sekretary na siya. Ilang araw kaya ang itatagal niya? Tinawag ng mga kasamahang tsismosa si Alessa.
Alesa, halika nga dito. Paano mo nakakaya? Tanong ni Tara. Makakaya? Hindi ko nga alam kung babalik pa ako bukas eh. Naku, halimaw naman kasi ang ugali ng boss nyo. Kaya pala walang tumatagal na sekretary sa kanya kasi ganyan ang pag-uugali niya. Nako, sinabi mo pa. Ewan ko, ang bitter ng lalaking yan. Alam mo yung parang hindi man lang nakadanas ng kasiyahan sa buhay. Kaya ayan, parang pasan niya ang buong mundo araw-araw. Ewan ko ba? Singit naman ni Sheena. Wala naman kasi ang konsensya kaya hay nako. Huwag na lang talaga tayong umasa ng kahit anong maganda galing sa kanya. Parang wala ata talaga akong magagawang tama dito sa opisina nyo. Naku, ang sarap ipakulam ng boss na yan. Wika ni Alesa. Ganun na nga ang senaryo sa kanilang opisina bawat araw. Usually, pag dumating na si Dominic sa opisina, ay hindi na rin nila gaanong nakikita ang kanilang boss na nakikipaghalubilo sa kahit na sino sa kanila. Sanay siyang magtrabahong mag-isa. Dahil na rin sa napakataas na standard niya sa kanyang mga trabahante. Walang puwang ang pagkakamali para sa kanya. Kailanman, sa tagal na pagninegosyo ni Dominic, wala pa siyang ni isang trabahante na nakaklose man lang. Kaya ganoon na lamang ang pagbabackstab ng kanyang mga kaopisina sa kanya. Palibhas ay parang may sariling mundo, kaya hindi nakikita ang pangangailangan ng kanyang mga employees. Well, hindi rin siguro magiging ganun ka-successful ang kanyang business kung hindi siya naging ganito ka-perfectionist. Pero ito nga ba ang rason kung bakit tila hindi maubos ang yaman ni Dominic? O baka may iba pa siyang ginagawa para lumago ng lumago ang kanyang negosyo? Ano nga ba ang sikreto sa likod ng tagumpay ni Dominic? Parang isang ordinaryong araw lamang ang muli na namang pagbukas ng bagong negosyo ni Dominic. Walang selebrasyon, walang madramang seremonya. Wala lang, isang simpleng ribbon cutting at grand opening na agad ng kanyang bagong condo building. Halos isang taon lamang matapos niyang binuksan ng isang hotel na ngayon ay most wanted destination sa mga alta ng Pilipinas, heto na naman ang isang real estate business na nilulook forward ng mga bilyonaryo sa bansa. Hindi pa nga nakaka-grand opening, halos ubos na rin ang mga unit na kanilang napresel. Ibang klase talaga. Sa loob ng opisina, walang pakundangan na naman ang chismis ng mga ordinaryong empleyado ni Dominic. Grabe talaga si boss no. Siguro isang araw nakita niyan higit 5 milyon. Sambit ni Tara. Feeling ko sobra pa dyan sa figure na yan ang kita ni sir. Isang negosyo lang siguro yung 5M girl. Kung i-combine mo lahat, my gosh, kaya niya na sigurong bilhin buong pagkatao ko. Sagot naman ni Sheena. Malamang pero alam mo, nagtataka talaga ako kasi wala naman akong nakitang may kaibigan niyang si sir. Wala man lang ni nakakainuman. Naku, meron naman siguro, kaya lang hindi natin nakikita. Kasi hindi naman niya pinapakilala sa atin, tsaka hindi naman kasi natin siya nakakasama araw-araw, kaya hindi rin natin alam ang whereabouts niyan. Sagot ulit ni Sheena. Alam mo, feeling ko talaga girl, may ginagawa yang si Sir Dom, kaya sobrang yaman yan. Hindi kaya sinanla niya ang kaluluwa niya sa demonyo? Muling sambit ni Tara. Hoy, sobra ka naman. Sis, alam nyo, feeling ko ganyan nga kasi sasama talaga ng ugali niya. Para niya nang kapatid si Satanas eh. Sumingit naman si Alesa. Feeling ko rin, kasi 'di ba? Alam mo 'yun, may mga nakita akong ganyan na video sa YouTube eh. 'Di ba? Yung mga sikat nga na artista tulad ni na Taylor Swift, sabi ino-offer daw ang buhay kay Satanas. Kaya laging sold out yung mga concert. Alam mo 'yun, yung mga ano na nga bang tawag dun? Illuminati. 'Yun, baka ganun din kay Sir Doms, 'di ba? I mean, hindi natin alam pero posibleng ganun. Sambit ni Sheena. Alam mo, tumatayo yung balahibo ko. Pero alam mo, posible eh. Kasi alam mo, madalas gusto niyang mapag-isa lang siya sa opisina niya tuwing takip silim na. Ang weird nga eh. Kasi diba minsan late na rin akong umuwi. Minsan may naaamoy akong weird. Baka meron siyang ino-offer mga B. Nahihintakutang wika ni Alesa. Naku, tigilan niyo na nga yung dalawa. Kinikilabutan na ako sa mga pinagsasasabi niyo eh. Sambit ni Tara. Ano nga kaya ang ginagawa ni Dominic sa kanyang opisina? May basihan kaya talaga ang mga haka-haka ng kanyang mga empleyado. Tsaka oo nga naman, bakit sobrang pangit ng pag-uugali ng lalaking yun? At wala man lang ni isa naging kaibigan sa mga empleyado niya. Malamang yung ibang nagrereklamo na sa kanya, tumatahimik na lang at baka akong marinig pa ni Dominic ang kanilang mga hinaing.
agad silang masisante. Wala pa naman yung kahit na kaunting pakiramdam. Habang tadtad ng kung ano-anong chismis ang pagkatao ni Dominic, abalang-abala naman siya sa pagpaplano ng bago niyang papasuking negosyo. Sa loob ng isang nakatagong silid sa pinakamataas na palapag ng VSQ Tower, nakaupo si Dominic sa harap ng isang maliit na altar. Isang mabangong usok ang marahang umaalimbukay mula sa insensong nakatusok sa isang mamahaling porcelain holder. Sa gitna ng altar, may isang itim na mangkok na punong-puno ng steam rice, isang hiwa ng mamahaling wagyu steak at isang baso ng malapot na pulang alak. Tahimik niyang inayos ang pagkaing inihahandog. Nilalagyan ito ng ilang butil ng asin at isang patak ng sariling laway. Isang ritual na hindi niya kailanman ipinagkatiwala sa iba o ipinaalam man lang sa iba. Subok niya na ang ritual na ito. Dito nakaangkla ang kanyang paniniwala na kaya siya sinuswerte sa negosyo dahil na rin sa ginagawa niyang araw-araw na pag-alay sa isa umanong espiritu ng pagpapayabong. Ang kanyang mga mata ay seryoso at ang kanyang mga labi bumibigkas ng mga mahihinang bulong sa hindi maipaliwanag na wika. Dokilara ventrum paladia. Ganoon ang ginagawa niya bawat araw, walang mintis yun. Isang pasasalamat sa hindi nakikitang puwersa na sa paniniwala niya ang tunay na dahilan ng kanyang tagumpay. Para kay Dominic, hindi sapat ang matalinong desisyon o magandang estratehiya sa negosyo. Kinailangan niyang alagaan ng misteryosong gabay na nagbibigay sa kanya ng swerte. Ang kwarto kung saan siya nag-aalay ng pagkain ay tila puno ng misteryo. Walang sino man kahit janitor ang makakapasok sa lugar na ito, maliban sa isang taong nagturo sa kanya nitong ritual na bumabalik-balik paminsan-minsan para maglinis ng nasabing silid. Madilim ang silid, animoy tambayan ng mga mangkukulam ang ambience sa loob. Ang mga pader nito, pulang velvet-like material na mas lalong nakapagpadagdag sa kawirduhan ng lugar. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba siyang naramdaman. Habang isinasagawa niya ang ritual, tila may malamig na hanging dumaan sa kanyang batok. Napatingin siya sa paligid, tahimik at wala namang tao, pero ang pakiramdam niya, may mga matang nakatitig sa kanya. Ano ba yun? Parang kakaiba yung naramdaman kong yun. Sinubukan niya itong baliwalain, ngunit hindi niya maikakaila na nagdulot ito ng takot sa kanyang puso, kaya mabilis niyang tinapos ang ritual. Mas binilisan niya ang pag-aalay, sinigurong walang matapon at dali-daling lumabas ng silid. Bago lumabas, sinigurado niya munang walang tao sa labas ng silid. Naiwang bukas ang kwartong inaalayan ni Dominic. Hindi na malaya ng lalaki na hindi niya pala naisara ng maayos ang pinto ng nasabing silid. Ang nag-iisang babaeng janitress sa buong kumpanya na si Maya ay nagkaroon ng chance na makapasok sa ipinagbabawal na silid sa buong building. Maliit si Maya. May malaking salamin na halos natatakpan na ang kanyang buong muka. Walang may gustong lumapit sa kanya dahil bukod sa pagiging tahimik, may weird siyang vibe. Parang isa siyang tauhan mula sa horror movie. Hindi rin nag-aayos. Hindi naman siya mabaho kaya lang hindi lang siguro niya talaga priority ang kanyang panglabas na itsura. Madalas na pahingahan ni Maya ang rooftop. Doon siya kumakain ng lunch at merienda. Isang araw habang naglalakad siya sa kanyang paboritong spot sa rooftop, napansin niyang bukas ang pinagbabawal na silid sa buong building. Dahil sa kanyang curiosity, hindi niya na ininda ang kahit na anong regulasyon sa silid na ito. Tahimik niyang pinasok ang silid. Nakakita siya ng isang espasyo sa silid kung saan parang napaka-conducive magpahinga kaya umupo siya roon. Hindi mo rin siya mapapansin sa sulok na yun dahil sa dilim na nga rin ng lugar. Ngayon habang nakaupo sa madilim na sulok ng silid na iyon ay nakatuon ang kanyang atensyon sa isang bagay, ang pagpasok ng kanilang CEO sa silid at ang kakaibang ritual ng kanilang boss. Rinig naman ng janitress ang mga haka-haka tungkol sa kanyang boss na si Dominic. Suplado, antipatiko at kung ano-ano pa pero wala siyang pakialam. Nakita mismo ni Maya kung paano nag-alay si Dominic ng pagkain. Ang ingat nito sa pag-aayos, ang misteryosong pagbulong at higit sa lahat, ang iniwang pagkain. Naku, napakasarap naman ang inalay niyang pagkain.
Sus, iba na talaga itong mga mayayaman kasi yung mga steak, ay naku, inaalay lang sa kung ano-ano, hindi naman nakikita, puro lang naman langgam ang makikinabang. Makailang beses na ring binabalik-balikan ni Maya ang silid dahil nga sa mga pagkaing nakaalay rito araw-araw. At sa tuwing aalis si Dominic matapos ang kanyang ritual, palihim siyang lumalapit at kinakain ang inalay nitong pagkain. Aba, sayang naman to. Bulong ni Maya sa sarili. Kinukuha ang mamahaling steak gamit ang kanyang daliring amoy sabong panglinis. Ang sarap kaya ng lasa nito. Grabe, imported yata to. First time kong nakakain ng ganito kalambot na karni ah. Naku, ang sarap. Parang nalulusaw lang sa bibig ko. Naging lingguhang routine ito ni Maya. Magmasid, hintayin matapos ang ritual at sungkitin ang alay ni Dominic. Ang hindi niya alam, unti-unti nang nagkakaroon ng epekto ang kanyang panghihimasok. Sir, may problema po tayo sa bagong branch ng ating hotel sa Cebu. Wika ni Freme. Napakunot ang noo ni Dominic. Yes, Freme, anong problema? Sir, hindi po natin maintindihan. Wala namang bagyo, wala namang trahedya, pero bigla pong bumagsak ang kita ng hotel natin. Wala nang nagbubook ng rooms, pani naman ho yung advertisements natin. Tsaka nga nag-sale na nga ho kami and we also offered food for them to boom sa atin, pero mag-iisang linggo na tayong ganito, sir. Freme, ipadala mo sa akin ang lahat ng kopya ng ads at kung saan-saan nakapartner ang hotel natin para masort kung ano ang mali. Pati yung mga engagement sa socials natin, ipakita mo sa akin. Pinadala ni Freme lahat ng datos at mariing tinignan ni Dominic ang lahat ng detalye. Tumayo si Dominic at naglakad pabalik-balik sa kanyang opisina. Imposible. Lahat ng kanyang negosyo pinagpaplanuhan niya ng perpekto pero bakit? Bigla na lang bumaba ang kita. Dati namang hindi nauubusan ng booking sa hotel at events, pero bakit tila bigla-bigla na lang atang bumaba? Naghanap siya ng solid reason. Baka may issue sa marketing o baka may masamang review online pero wala siyang makita at doon niya naalala ang kanyang ritual. May mali ba akong nagawa? May nakalimutan ba ako? Napansin niyang ilang linggo nang walang nangyayaring pagbabago sa kanyang negosyo. Walang pag-angat, walang expansion. Parang may humaharang at iyon ang nagpabalik sa kanya sa silid ng kanyang ritual. Kinagabihan, bumalik si Dominic sa kanyang altar. Ngayon ay mas maraming pagkain ang inilaan niya. Hindi lang steak, kundi may lobster, sushi at isang buong bote ng mamahaling alak. Naging mas maingat siya sa kanyang pag-aalay. Dahan-dahan niyang inihanda ang pagkain. Sinindihan ang kanyang insenso at sinimula ng dasal niya. Ventrum paladia, asiper, sacrificium meum. Pero sa gitna ng kanyang panalangin, isang bagay ang kanyang napansin. May tunog ng pagmuya. Napalunok siya. Unti-unti niyang ibinaba ang kanyang tingin sa altar at nanlaki ang kanyang mga mata. Doon sa mismong tabi ng kanyang inalay na pagkain, nakaupo si Maya. Hawak-hawak nito ang isang tinidor at kinakamay ang mamahaling steak na dapat ay para sa kanyang ritual. Aba boss, sabi ko na nga ba napakasarap ng niluluto mo dito sa loob Wika ni Maya. Napanganga si Dominic. Hindi siya agad nakapagsalita. Galit na galit siya at halos manginig na ang kanyang mga laman nang makitang sarap na sarap si Maya sa kanyang mga pagkaing inalay. Kaya pala nagkakaganito ang negosyo ko dahil sa'yo. Putya naman bakit ka nandito? Hindi ba bawal ang kahit na sinong employee dito? Bakit ka nandito? Napakamot si Maya, sabay lunok ng kanyang kinakain. Inosenteng-inosente ang kanyang muka na sumagot kay Dominic. Sir, ang dami mong niluluto tapos iniiwan mo lang dito. Sayang naman, di ba? Lalo na tong lobster. Grabe, ang juicy. First time kong kumain nito, sir. Hindi makapaniwala si Dominic. Ikaw ang kumakain ng mga alay ko? Kailan mo pa to ginagawa? Naku naman, bakit mo ba pinapakailaman na ng mga bagay na hindi para sa'yo? Kung nalason ka ng mga kinain mo, anong gagawin mo? Anak ng putakti ka namang babae ka Ngumiti si Maya sabay nguya. Sino pa ba? Hindi naman kasi pumapasok dito ang inaalayan mo Sayang naman kung puro lang langgam ang makikinabang. Mabuti nang ako na lang, hindi ba? Nag-init ang ulo ni Dominic. Hindi mo ba alam kung gaano ka-importante itong ritual ko? Napatawa si Maya. Sir,
Seryoso ka ba dyan? Nagnenegosyo ka tapos umaasa ka lang sa pagkain-pagkain na yan? Naman eh. Kung alam ko lang na ganyan lang ang sekreto para umayos ang buhay ko, di sana nakialay na rin ako. Napahinto si Dominic. Tinakpan niya ang bunganga ni Maya nang medyo lumalakas na ang boses nito. Tumahimik ka't baka marinig ka ng iba. Ano ka ba naman, sir? Ang talino mong nagpapaniwala sa mga sabi-sabi ng kung sino-sino. Ang totoo naman kasi lumago ang negosyo mo kasi nga magaling ka. Pwede bang tumahimik ka? Alam mo, simula ngayon, sisisantihin na kita. Huwag ka nang mag-duty pa bukas. Mag-resign ka na. Ay, huwag naman, sir. Paresahang pinalabas ni Dominic si Maya sa loob ng silid at sinabihan ito ng final na hatol sa kanya ni Dominic. You're fired! Sir naman. Wala nang nagawa pa si Maya dahil tinulak na siya papalayo ni Dominic. Pinagbawal pa naman ng matanda na may makaalam ng kanyang ginagawang ritual. Sirang-sira ng diskarte ni Dominic. Feeling niya wala nang papupuntahan ng kanyang negosyo dahil ang pinakatago-tago niyang sekreto nalaman na ng isa sa kanyang empleyado. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Tanging sa negosyo at pera lamang umiikot ang kanyang buhay. Kaya halos malugmok siya nung araw na iyon. Matapos ng tagpong yun, tinawagan ni Dominic ang matandang nagturo sa kanya ng ritual at sinabi nga ang nangyari sa kanya sa loob ng kanyang silid na pinag-aalayan. Inadvisean lamang siya ng matanda na dapat wala nang makaalam pang iba at magdagdag na lamang ng alay, tanda ng paghingi ng kapatawaran sa maling nagawa niya. Sinabihan din siya ng matanda na talagang paalisin na lamang ang empleyadong nakakita ng kanyang ritual. Naging panatag na si Dominic dahil napaalis niya na rin si Maya sa kanyang kumpanya. Sa sumunod na araw, kampante lang si Dominic na balik na sa normal ang lahat dahil wala na rin si Maya sa kumpanya. Wala nang hadlang sa kanyang sekreto. Ngunit akala lang pala ni Dominic ang lahat. Hindi niya alam na may nagbabadyang pagsubok na naman sa kanya. Maagang dumating si Maya sa opisina, hindi para magtrabaho, kundi para ipaglaban ang karapatan niyang manatili sa kumpanyang ito. Hindi siya basta-basta magpapatalo kay Dominic, ang supladong CEO na walang alam kundi magtaas ng kilay at magpa-cancel ng mga tauhan. Pagdating pa lang niya sa lobby, agad siyang nag-ingay. Mga kapwa ko empleyado, narinig niyo ba ang balita? Ako'y naapi. Ako'y tinanggal sa trabaho ng walang kalaban-laban. Isang inosenteng janitress na walang ginawa kundi maglinis ng banyo at maglinis ng napakalapad ninyong opisina. Ako po ay breadwinner ng aming pamilya. Sa akin lamang sila umaasa. Pero walang konsensya yung boss natin. Naku, saksakan ng espiritong hindi maganda. Hindi talaga ako papayag na tanggalin lamang ako ng ganun-ganun lang. Nagtinginan ng mga empleyado. Ang iba ay napangiwi. Ang iba naman parang natakot na baka madamay sa iskandalo ni Maya. Pero syempre si Maya, wala siyang pakialam. Tuloy-tuloy ang sigaw niya habang naglalakad papunta sa elevator. Hindi ako pwedeng matanggal. Kung tatanggalin ako, malalaman ng lahat ng sikretong pilit tinatago ng ating CEO. Biglang dumagsa ang chismis-loving employees sa kanyang paligid. Hala, anong sikreto? Wika ni Sheena. May tinatago si Sir Dominic. Sandali, mukhang totoo na yung napag-usapan natin nung nakaraan ah. Wika ni Tara. Eksakto namang bumukas ang elevator at bumungad si Dominic mismo. Suot ang kanyang formal na three-piece suit. Mukhang demonyong CEO na handang manupil ng pasaway na empleyado. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Maya, kumindat pa. Si Dominic, halatang nanggagalaiti sa inis. Takang-taka siya kung bakit nandoon pa rin si Maya sa kanilang opisina, samantalang pinaalis niya na ito. Security, sambit ni Dominic. Security ng puso mo, sagot ni Maya sabay yakap sa kanya na parang artista sa teleserye. Aaminin mo na ba sa lahat? Sabihin mo na ang totoong dahilan kung bakit mo ko tinanggal, bossing dom-dom. Ano bang pinagsasasabi mo? Inis na sabi ni Dominic habang pilit siyang iniaalis sa pagkakayakap ni Maya. Sinasabi ko lang na hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ko binabalik sa trabaho. Hindi kita ibabalik sa trabaho. Mariing sagot ni Dominic. Talaga? Paano kung may makarinig ng tungkol sa sekreto? Sabay kindat at bulong ni Maya. Naningkit ang mga mata ni Dominic. Huwag mo akong tinatakot. Sinong nananakot? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Pabebe pang sagot ni Maya habang hinihipan ng kanyang mga kuko na parang siya ang boss.
Kung tatanggalin mo ko, baka lumabas ang chismis na hindi mo gusto. Tahimik ang buong opisina, lahat nag-aabang, tensyon, drama, eskandalo. Hanggang sa isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Dominic. Halika nga rito, dito tayo sa opisina ko mag-usap. Ang kulit mo talagang babae ka. Agad na hinila ni Dominic si Maya papasok ng kanyang opisina. Tigilan mo na yung pagiging palingkera mo ah. Fine, balik ka na sa trabaho mo. Yes! Sigaw ni Maya, sabay taas ng kamay na parang nanalo sa loto. Sumilip si Maya mula sa pinto ng opisina ni Dominic at buong sayang sinabihan ang mga kasamahang tsismosa na nag-aabang ng bagong tsismis sa opisina. Mga kaibigan, ang janitress ay nagbabalik. Mabuhay ang mahihirap. Mabuhay tayo! Si Dominic naman ay halos ipagdasal na tamaan ng kidlat itong si Maya. Balik trabaho nga si Maya, pero mas lalong nanggugulo. Mula nang maibalik si Maya sa trabaho, isa lang ang napansin ng lahat. Mas lalo siyang nanggulo. Palagi niyang tinutokso si Dominic. Sa tuwing dumadaan si Dominic sa kanilang tabi, tinutokso niya ito na animoy may itchismis na naman sa mga kasamahan niyang empleyado. Bawat oras, dumaraan siya sa opisina ni Dominic para lang manggulo. Hello bossing Domdom, may meeting ka ngayon boss? Good luck! Go 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 fighting! Sandali, boss Domdom pansin ko lang, alam mo ang pangit ng paintings mo dito sa opisina. Parang walang buhay, parang ikaw lang. Halos bawat oras, sumisilip si Maya kay Dominic na nagdulot ng sobrang inis kay Dominic. Gusto niya na talagang sisantihin si Maya, kaso'y mas lalo lang ding magugulo ang lahat kung paaalisin niya ang dalaga. Hoy boss, tapos na lunch break ko, kumain ka na ba? Gusto mo bang subuan kita? Napapikit si Dominic. Leave! Pero hindi siya pinansin ni Maya. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad siya sa hallway, nadaanan niya ang paboritong chismisan spot sa opisina. Ang cubicle ni na Alessa, Tara at Sheena. Dito narinig ni Dominic ang isang nakakagimbal na linya. Alam niyo ba? Wika ni Maya. Napahinto si Dominic. Sumilip siya at nakita niyang si Maya ang nakikipagchismisan. Alam niyo ba? Pabagal pang pabagal na sabi ni Maya na parang nambibitin. Ang ating boss Domdom ay may tinatagong. Bago pa niya matapos ang pangungusap, biglang lumitaw si Dominic sa likod niya at walang pasabing hinila siya papasok sa opisina. Ano ka ba naman? Pwede bang wag mong sasabihin? Bulong ni Dominic sa kanya. Ha? Anong hindi ko sasabihin? Painosenteng sagot ni Maya. Yung sinasabi mong alam nila, hindi nila dapat malaman. Never! Bakit ayaw mong malaman nila? Ang totoo, hindi naman talaga dahil sa ritual kaya kayo yumaman. Nakataas ang kilay na sabi ni Maya. Totoo naman, ang galing mo talaga sa negosyo. Hindi dahil sa anik-anik na ganyan. Alam mo sir suplado ka pero alam kong mabuting tao ka. Tsaka magaling ka sa paghawak ng negosyo. Kaya ang dali-dali mong yumaman kasi magaling ka. Sumakit ang ulo ni Dominic sa dami ng satsat ni Maya. Umalis ka na nga rito. Pero bago makalabas si Maya, biglang may naisip si Dominic. Sandali. Hindi ka na janitress, Maya. Hindi ka na janitress. Ha? Tatanggalin ko na si Alessa sa posisyon niya at ikaw na ang papalit sa kanya. Ikaw na ang bago kong sekretarya. What? Muntik nang matumba si Maya sa narinig. Anong alam ko sa pagiging sekretarya? Ang alam ko lang maglinis ng kubeta at magpaganda sa harap ng salamin. Hindi ko na problema yun. Ang gusto mo lang naman ay manatili sa trabaho, di ba? Kung ayaw mo, bibigyan kita ng final termination at iba-blacklist kita sa ibang kumpanya. Nakangisi si Dominic na parang nakakalamang na talaga sa sobrang kakulitan ni Maya. Nanlaki ang mata ni Maya. Blacklist? Aba wag naman, hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho sir. Ako lang ang inaasahan ng pamilya ko, no? Is that so? Then accept it. Huminga ng malalim si Maya. Sige, pero tandaan mo bossing, isang maling utos mo lang magwewelga ako sa harap ng building mo. Napangiti si Dominic. Hindi usually napapangiti si Dominic. Pero ng mga oras na yun, wala na siyang nagawa kundi ngumiti na lamang at siya'y pikon na sa sobrang kakulitan ni Maya. Well, see, Miss Secretary. At doon nagsimula ang riot sa buhay ni Dominic kasama ang pinakamaiingay at pinakamagulong sekretarya sa buong opisina na si Maya.
Guys, tulungan nyo naman ako. Sekretary na ako ni Bossing Domdom. Kailangan ko ng matinong itsura. Maagang gumala si Maya sa opisina. Nangingialam sa mga bag at drawer ng mga empleyado. Naghahanap ng maisusuot na mukhang disente. Kung dati ang itsura niya ay parang palaging handa sa general cleaning, ngayon ay gusto niyang magmukhang professional kahit kaunti lamang. Una niyang nilapitan si Sheena. Sis, pahiram naman ng lipstick mo. Yung medyo pangmayaman ng kulay. Ha? Wala akong pangmayaman na lipstick. Meron ako ditong Rebel Red at Fatal Fuchsia. Sagot ni Sheena kay Maya. Mukhang mas social pakinggan yung Fatal Fuchsia. Pahiram naman yan. Bigyan mo na rin ako ng powder mo. Bago pa makatanggi si Sheena, kinuha na ni Maya ang make-up sa mesa nito at lumapit naman kay Tara. Tara, wala ka bang blazer dyan? Parang pang girl bossing ang dating. Blazer? Hindi bagay sa'yo. Natatawang sagot ni Tara. Hoy, grabe kayo sa akin. Naging sekretary lang ako. Todo discriminate na kayo sa akin ha. Hindi ba pwedeng maging sekretary ang dakilang janitress? Wala siyang pakailam. Kinuha niya ang scarf ni Tara at nilagay sa leeg niya na parang mayaman. At panghuli, dumiretso siya kay Alessa, ang dating sekretarya ni Dominic na mukhang hindi matanggap na napalitan siya. Hi Les, pahiram naman ng foundation mo. Bakit ako magpapahiram sa'yo? Nakakatawa ka nga. Janitress kahapon, sekretary ngayon. Grabe na talagang standards sa kumpanyang to. Masungit na sagot ni Alessa. Napansin ni Maya ang pagtaas ng kilay ng ibang empleyado. Oo nga no, napaka-desperado na talaga ng boss natin kung janitress na lang ang kinuha niyang sekretary. Wika ni Kian, natahimik si Maya. Kahit nasanay siya sa pangaasar, iba pa rin ang pakiramdam ng marinig niyang nilalait siya. Pero hindi siya papayag na matalo sa asaran, kaya ngumiti siya ng matamis. Kaya siguro ako ang kinuha. Wala namang kwenta yung nauna. Sabay kindat. Sige na, busy pa ako. Good luck sa'yo, Alessa, sa bago mong posisyon ha. Pasalamat ka nga hindi ka inalis eh. Bago pa makasagot si Alessa, naglakad na si Maya na parang wala lang. Masakit, oo, pero hindi siya magpapahalata. Kinabukasan, sa unang araw niya bilang sekretary ni Dominic, hindi lang siya sekretary, nagmukha siyang clown. Dahil nga wala naman siyang alam sa kahit na anong make-up, nagmukhang clown sa party si Maya. Nakapulbos ng sobra-sobra si Maya, kaya parang white lady ang balat niya. Ang lipstick niya, Fatal Fuchsia na hindi pantay-pantay ang pagkakapahid. Ang kilay niya, mukhang sinabotahin ng brush. At ang scarf niya, nakabuhol na parang pang flight attendant pero mukhang sinakal siya. Sa madaling salita, katawa-tawa ang kanyang itsura. Pagpasok niya sa opisina, napatingin ng lahat. Anong nangyari sa mukha mo? Bulong ng isang empleyado. Parang sumabog sa makeup section si Maya. Wika ni Alessa. Pero ang pinaka nakakatawa ay nang makita siya ni Dominic. Tahimik ito nung una. Pero pagkatapos ng 2 segundo, bigla itong humagalpak ng tawa. Lumabas ang lahat ng ngipin ni Dominic habang hawak-hawak ang tiyan. Ang malamig niyang CEO aura, nawala. Ang sungit niya, napalitan ng hagalpak na tawa. Maya, ano yan? Anong nangyari sa mukha mo? Ano pa? Di glow up? Sagot ni Maya, proud na proud pa sa sarili. Glow up? Nagmukha kang clown. I never knew being a clown is the new glow up. Ibang klase ka talaga. Nadiyahe si Maya sa mga pinagsasasabi ni Dominic. Buong akala niya ay talagang maganda siya sa kanyang mga ginamit na make-up. Napahayaman hindi niya ininda. Ang importante may trabaho siya at kahit mahirapan pa siya, wala siyang pakialam. Kahit pagtawanan siya basta may madadala siyang pagkain para sa kanyang pamilya. Hoy, arte mo ah. Ito ang tinatawag na corporate beauty. Alam mo ba, ni-research ko pa to kasi wala naman akong alam sa mga ganitong bagay. Sabay plift ng buhok ni Maya. Pero kahit ano pang sabihin niya, hindi mapigilan ni Dominic ang pagtawa. Kaya napikon si Maya. Boss, sobra ka na ha. Aarte ka pa. Kung gusto mong tanggalin ko to, bigyan mo ako ng budget para bumili ng makeup kit. Hindi, sige na, magtrabaho na tayo. Wika ni Dominic. Walang yaka talaga. Tapos tatawa-tawa ka lang dyan. Pero hindi natapos ang araw sa pagtatawa lang ni Dominic. Sinigurado niyang papahirapan niya si Maya sa trabaho. Maya, ayusin mo tong files na to.
Maya, kunin mo yung reports sa accounting. Maya, pagtimpla mo ako ng kape. Boss, hindi naman ako kusinera. Gawin mo na bago kita ipa-blacklist sa buong bansa. Naku, ayan tayo eh. Palibasa mayaman. Sige na ho, sige na, magtitimpla na. Kaya kahit gusto niyang sumagot, ginawa na lang niya lahat ng iniutos ni Dominic. Hanggang sa, Maya, bilhan mo nga ako ng kape sa Starbucks. What? Starbucks? Patay. Bakit? May problema ba? Siyempre, ang mahal kaya dun. Hindi ka ba marunong mag 3-in-1? Tsaka naku, hirap ng title ng mga pagkain dun. Maya, bibili ka o tatanggalin kita? Napatingin si Dominic sa kanya. Mata pa lang, parang gusto na siyang sunugin. Hay, oo na, oo na. Kala mo naman madali lang bumili dun. Pagdating ni Maya sa Starbucks, agad siyang napapikit sa presyo ng kape. Mahal pala talaga dito. Pero wala siyang choice. Lumapit siya sa counter at tinignan ang menu. Diyos ko, ang complicated naman ng pangalan ng kape na to. Ano pong order niyo, ma'am? Tanong ng barista. Nagpanik si Maya. Isang, caramel machincho machi? Ano yun? Napatigil ang barista, halatang pinipigilan ng tawa. Caramel macchiato po? Ayun, yun na nga. Sigaw ni Maya, sobrang lakas. Napatingin sa kanya ang ibang customers, pero hindi pa tapos ang kahiyan niya. Anong size po? Yung hindi maliit pero hindi rin masyadong malaki. Tall, grande or venti? Ano ba yung mga pangalan na yan? Hindi ba pwedeng small, medium, large? Napapikit ang barista. Parang gusto na siyang batukan. Ma'am, grande na lang po para sakto sa request nyo. Ayan, ayos. Oh, magkano ba lahat? Binigay ng barista ang presyo at sa sobrang mahal, napakapit si Maya sa counter. Bossing Dumdum, utang na loob. Doblehin mo na ang sahod ko. Bulong niya sa sarili. Pagbalik niya sa opisina, pagod na pagod siya. Nanginginig ang kamay niya habang iniaabot kay Dominic ang kape. Oh, Starbucks mo. Tumingin si Dominic sa kanya, tapos sa kape. Ang tagal mo. Hoy, wag kang maarte, mahal yan, ubusin mo yan at lasapin mo ang presyo. Pero sa totoo lang, kahit sobrang pahirap ni Dominic, hindi pa rin natinag si Maya. Kaya niyang tiisin ng lahat, ang pagod, ang panlalait at ang utos dahil alam niyang kahit na sekretary na siya, isa pa rin siyang palaban na janitress sa puso. Pagod, sobrang pagod na si Maya. Isang linggo pa lang simula nang gawin siyang sekretary ni Dominic pero pakiramdam niya parang isang buwan na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Iba pala ang trabaho ng isang sekretarya. Puro papel, tawag at masusungit na kliyente. Bukod pa roon, halos araw-araw siyang sinisigawan ni Dominic. Ano ba yan, Maya? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayusin mo ang pagsulat sa email? Hindi ito pang group chat lang, okay? Naku naman, ito naman piling mo naman nakaapak ng college ang sekretary mo. Halos naghirap na nga akong makatapos ng high school. Alam mo namang ganda lang at kaseksihan lang ang meron ako, no? Ang dami mong dada, Maya. Bilisan mo. Kailangan kong ipaprint yan sa loob ng 5 minuto. Hindi pa nga tapos ni Maya ang isang iniutos niya, nandito na naman ang isang utos niya. Naku, ang tingin niya kay Maya 10 ang kamay. Maya, ano tong kape na dinala mo? Puro gatas? San ba kita pinabibili? Sobrang higpit ni Dominic sa kanya. Pero kahit anong reklamo ng katawan niya, hindi siya pwedeng sumuko. May pamilya siyang sinusuportahan at hindi basta-basta ang sweldo niya rito. Kahit na parang alipin siya ni Dominic, hindi siya aalis. Kaya isang gabi, sa sobrang pagod, hindi niya na namalayang nakatulog na siya sa kanyang mesa sa loob ng opisina. Kinabukasan, hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Ang huling natatandaan niya, may bumubulong sa kanya pero hindi niya naiintindihan. Pagmulat ng kanyang mata, nasa maliit niyang kwarto siya. Sinong nag-uwi sa kanya? Hindi kaya si... Hindi imposible. Napabuntong hininga siya at nagmamadaling gumayak. Wala siyang oras para sa kung ano-anong daydream. Isa siyang sekretarya. Kahit hindi bagay sa kanyang trabahong ito, kailangan niyang gampanan. Pagdating niya sa opisina, agad siyang sinalubong ni Dominic. Sumama ka sa akin. Naku sir, ano na naman to? May mali na naman ba ako nagawa? Napangiwi si Dominic. Huwag ka nang maingay, Maya. May dinner meeting ako mamayang gabi at
hindi kita pwedeng dalhin ng ganyan ang itsura mo? Napakunot ang noo ni Maya. Anong ibig mong sabihin? Magdi-date na ba tayo? Tinitigan siya ni Dominic mula ulo hanggang paa. Mukha kang pagod. Wow, ang ganda ng compliment sir. Salamat ah. Tingin mo kasi sa akin robot, hindi napapagod. Sinabayan pa niya ng sarcastic na ngiti. Nagpatuloy si Dominic na parang hindi siya narinig. Dadalhin kita sa isang makeup artist. Kailangan mo magmukhang presentable. Paano kung ayoko? Nagtaas siya ng kilay. Tignan natin kung makakapasok ka pa bukas. Malamig na sagot ni Dominic. Napahaba ang buntong hininga ni Maya. Bahala ka nga. As if naman may choice pa ako, diba? Kayo po ang boss. Dinala siya ni Dominic sa isang high-end beauty studio. Pagpasok pa lang niya, naglaway na ang mga mata niya sa dami ng magagandang makeup at mamahaling kagamitan. Wow, parang gusto kong iuwi tong isang lipstick na to ah. Wala kang iuwi, Maya. Maupo ka nga. Mamaya may masira ka pa dyan. Inabot ng mahigit 2 oras ang kanyang makeover. Kulay ginto ang piniling gown ni Dominic para sa kanya. Inabot ng mahigit 2 oras ang kanyang makeover. Kulay ginto ang piniling gown ni Dominic para sa kanya. Above the knee, fitted sa katawan at may kaunting shimmer sa laylayan. Naka-updo rin ang kanyang buhok. May naiwang maliit na kulot na strands na lalong nagpaganda sa hugis ng mukha niya. Ang kanyang makeup, simple pero elegante. Natural looking foundation, rosy blush at soft pink lips. Pagharap niya sa salamin, muntik na niyang hindi makilala ang sarili. Ako ba to? Uy, mukha na pala akong Disney princess. Napatingin siya kay Dominic na tahimik lamang. Bakit ganyan kang makatingin? Parang nakakita ka ng artista. Maganda ba ako? Napapikit si Dominic, tsaka mabilis na tumikim. Wala, tara na. At least nagmukha ka ng tao, diba? Habang naglalakad sila palabas, hindi napansin ni Maya ang mga madalas na tingin sa kanya ni Dominic. Hindi rin niya namalayang ilang beses na siyang muntik mahuli nito na nakatitig sa kanya. Pero sa loob-loob ni Dominic, hindi niya maintindihan ang sarili. Janitress lang siya, Dominic. Tigilan mo yan. Sa dinner meeting, napansin ni Maya na hindi siya sanay sa ganitong klaseng lugar. Ang mga taong kaharap nila, puro businessman na mukhang mayayaman. Alam niyang kailangan niya maging formal, kaya kahit gustong-gusto niyang magpatawa, nanahimik na lang siya. Napatingin si Dominic sa kanya. Bakit ang tahimik mo? Pagod ako, boss. Nagkibit balikat lang si Dominic at ipinagpatuloy ang usapan sa mga kamiting. Pero sa buong oras, kahit anong pilit niya, hindi niya magawang alisin ang tingin kay Maya. Isa nga sa mga kamiting ni Dominic ay napansin na rin ang malalagkit na titig niya kay Maya. Mr. Dominic, you can take off your eyes from your girlfriend. Good catch, Mr. Dominic. Oh, she's not. Sagot ni Dominic. Huwag mo nang pakawalan yan. Maganda at mukhang mabait. She's a good catch. Man up, Dominic. Klarong-klaro naman sa mga titig mo eh. Naku, hindi sabi. Bago pa ma-express ni Dominic ang kanyang point, ay agad nang umalis ang kanyang kausap na kliyente. Muling binaling niya ang kanyang mga tingin kay Maya. Hindi niya matanggap na ang babaeng madalas niyang sigawan, pagalitan at insultuhin ay ganito kaganda. May kakaiba sa kanya. Hindi lang ang transformation niya ngayong gabi. Mismong ang pasensya niya ang parang may hatak kay Dominic. Hindi, imposible itong nararamdaman ko tungkol kay Maya. Wala tong mawawala din to. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Pauwi na sila nang mapansin niyang tulog si Maya sa sasakyan. Napatingin siya sa mukha nito. Mahinahon ang hininga ni Maya at ang buhok niya bahagyang nakaharang sa kanyang pisngi. Hindi napigilan ni Dominic na dahan-dahang abutin ito at ayusin. Pagkatapos ay natulala siya. Sa ilalim ng ilaw ng kotse, sa katahimikan ng gabi, kitang-kita niya ang maamong mukha ni Maya. Parang anghel, naisip niya at agad niyang kinagat ang kanyang labi. Mabilis niyang iniwas ang tingin, inalog ang kanyang ulo at muling nag-focus sa daan. Ano bang nangyayari sa'yo, Dominic? Pero kahit anong pigil niya, may bumubulong sa kanyang isipan. Wala na, wala ka nang kawala, Dominic. Bakit nga ba kasi merong parang linyang pumipigil sa mga mayayaman na umibig sa isang mahirap? Tao din naman sila na marunong magmahal at maging totoo sa kanilang mga damdamin.
Magpapahulog na lang ba talaga si Dominic sa kakaibang nararamdaman niya para kay Maya? O mas pipiliin niyang diktahan siya ng kanyang estado sa buhay? Lumipas ang mga araw at tila tadhana na rin ang gumagawa ng paraan upang mas lalo pang mapalapit si Maya at Dominic sa isa't isa. Kung dati halos hindi pinapansin si Maya sa opisina, ngayon ay ibang-iba na ang tingin sa kanya ng mga tao. Hindi na siya yung dating simpleng janitress na walang pakailam sa kanyang itsura. Ngayon, natuto na siyang mag-ayos ng sarili. Halos hindi na nga rin siya makilala ng iba nilang kasamahan dahil ang laki ng kanyang improvement. Kakaibang glow up yun. May tinatagong kakaibang ganda pala itong si Maya. Sa tulong ng kanyang kaibigang si Trish na isa sa mga accounting staff sa opisina, natutunan niyang mag-makeup ng tama at pumili ng mga damit na babagay sa kanya. Hindi pa rin mamahaling damit ang suot niya. Ang ibang ay ukay-ukay. Pero kahit simpleng ayos lang, bumagay sa kanya at lalong lumitaw ang natural niyang kagandahan. Buti na nga lang kahit ang daming mapanghusga sa kanilang opisina, merong isang taong nagmamalasakit sa kanya at may buong pasensyang tinuran siya ng tamang hygiene at galaw bilang babae. Dahil dito, nag-iba rin ang trato sa kanya ng mga empleyado, lalo ng mga kalalakihan. Kung dati wala lang siya sa kanila, ngayon halos hindi na siya makilala. Yung tipong pagpasok pa lang ni Maya sa kanilang opisina, akala nila bagong empleyado ito at nagkakandara pa silang makilala siya ng lubusan. Ngunit nang malaman nilang si Maya lang pala iyon, namangha sila sa transformation ng dating rag janitress. Sabi pa nga ng iba, may tinatagong ganda pala si Maya, no? Miss, bago ka rito. Biro ni Lester, isa sa mga engineers ng kumpanya, nang makita niyang naglilinis si Maya sa hallway. Loko ka, si Maya yan. Wika ni Ronnie. Maya? Hindi nga. Napanganga si Lester habang tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Aba, grabe ang glow up ah. Pwede ng model ng janitorial services. Uy, sorry, mali ako. Sekretary ka na pala. Tumawa lang si Maya at inirapan ng mga ito. Hindi niya akalaing isang simpleng pagbabago lang sa sarili magdadala ng ganitong epekto sa mga tao sa kanyang paligid. Kung dati ay pinagtatawanan lamang siya, ngayon ay kinakaibigan na rin siya ng lahat. Sa gitna ng kanyang mga pagbabago, isang araw ay pinatawag siya ni Dominic. Maya, mag-ayos ka ng mga gamit mo. Sasama ka sa akin sa Palawan. Malamig na utos nito habang abala sa kanyang laptop. Napakunot noo si Maya. Ha? Bakit ako? Hindi ba dapat si Miss Alessa ang kasama mo? Mas may alam yun sa akin. Naku sir, pag mga client meeting, wag mo na akong dalhin at baka mapahiya ka lamang. Napatingin saglit si Dominic sa kanya, tsaka muling bumaling sa screen ng kanyang laptop. Hindi ba't nilipat ko na si Alessa sa engineering team? Tsaka ikaw na ang sekretary ko ngayon, hindi ba? Bakit sila pa rin ang tatawagin ko? Wala kang choice. Bagamat nagtataka, hindi na rin tumutol si Maya. Isa pa'y sino ba naman ang tatanggi sa libreng trip sa Palawan? Hindi pa siya kailanman nakasakay ng eroplano at nakapunta ng mga malalayong isla. Kaya go na, sino ba namang aayaw sa libreng gala, hindi ba? Pagdating nila sa Palawan, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin at napakagandang tanawin ng dagat. Ang isla na binabalak bilhin ni Dominic ay isang napaka-eksklusibong lugar. Maputi ang buhangin, malinaw ang tubig at may ilang bahay na malapit sa dalampasigan. Kasama ang ilan sa mga staff ni Dominic na nakabase sa Palawan, sinimulan nila ang ocular inspection. Habang naglalakad sila sa tabing dagat, hindi mapigilan ni Maya ang paghanga sa lugar. Grabe boss Domdom, ang ganda naman dito. Parang gusto ko na lang tumira dito at magtayo ng tindahan ng halo-halo. Napailing si Dominic. Ang babaw mo talaga Maya. Pero imbis na mainis, mas lalo pang ginanahan si Maya. Aba boss, wala kang sense of adventure. Bakit ba ang sungit mo pa rin ang ganda-ganda ng view? Tumingin ka naman sa paligid, baka matunaw yung kunot mong noo. Tsaka wag mong dalihin yung pagiging antipatiko mo sa lugar na to. Hindi bagay ang malademonyo mong ugali dito. Tahasang sagot ni Maya na medyo nakapang-joke naman ang pagkakadeliver. Pilit na hindi tumawa si Dominic. Pero nang lumingon siya kay Maya, nahuli niya itong nakangiti ng abot tenga. Tila isang batang enjoy na enjoy sa field trip. Sa hindi niya maintindihang dahilan, bigla siyang napahinto. Ano bang meron sa babaeng to? Bulong niya sa sarili. Ang dati niyang inis sa pagiging kengkoy ni Maya,
unti-unting naglalaho. Mas madalas na siyang mapangiti sa mga kalokohan nito at yun ang kinagulat ng mga staff niya sa Palawan. "Boss, okay ka lang?" Tanong ni Brian, isa sa mga manager ng isla. "Parang ngayon lang kita nakitang tumawa ng ganyan ah." Biglang nagbalik sa serious mode si Dominic. "Anong pinagsasabi mo?" Inis niyang sagot pero hindi na mabuburang nakita ng kanyang mga tauhan. Ang ngiting matagal nilang hindi nasilayan sa kanilang boss. Habang nag-e-inspeksyon sila, biglang lumapit kay Maya si Angelo, isa sa mga architect na nakadistino sa isla. "Miss Maya, gusto mo bang makita yung secret spot dito sa isla? Ang ganda ng view, promise." Hindi man nakasagot si Maya, biglang sumingit si Dominic. "Maya, bitbitin mo tong mga documents na to at sundan mo ko. May ipagagawa ko sa'yo." Nagkatinginan sina Maya at Angelo. Sir naman, kakatingin ko lang sa sunset naman eh. Hindi ba pwedeng i-enjoy ko muna ang view dito bago sumubsob sa trabaho?" "Ngayon na!" Putol ni Dominic. Malamig ang boses pero may bahagyang iritasyon sa mata. Napataas ang kilay ni Maya pero wala siyang nagawa kundi sundin ito. "Grabe naman to, sir. Ang liit na nga ng sahod, wala pang pahinga." Bulong niya habang naglalakad. Naiirita siya pero hindi niya napansin ang mahinang buntong hininga ni Dominic. "Bakit ba ako nagagalit? Wala naman akong pakailam sa kanya, di ba?" Tanong ni Dominic sa kanyang sarili. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya matanggap na may ibang lalaki na nakikipag-usap kay Maya. At doon nagsimula ang hindi niya maipaliwanag na selos na hanggang ngayon todo niyang dinedenay. Naghanap si Dominic ng isang tagong lugar sa isla kung saan siya pwedeng mag-alay muli. Isang ritual na matagal niya nang ginagawa. Paniwalang ito ang nagpapayabong sa kanyang negosyo. Hindi man maintindihan ng iba, ito ang kanyang nakasanayan. Nakasunod si Maya sa kanya. Hawak ang cellphone bilang flashlight habang naglalakad sila sa kakahuyan. Napapangiwi siya sa bawat kaluskos ng dahon at ingay ng mga kuliglig. "Sir, sure ka bang kailangan mo pang gawin to?" "Hindi mo naiintindihan, Maya." Malamig na sagot ni Dominic habang hawak ang kahon ng kanyang mga inihandang alay. "Matagal ko nang ginagawa to at wala naman akong natanggap na malas sa negosyo ko." Huminto si Maya, tumitig kay Dominic tsaka tumikim. "Sir, kung ako sa'yo, tigilan mo na yung kakaalay." Napakunot ang noo ni Dominic. "Ano? Ba't mo ko dinidiktahan? Ako ang boss dito ah." Huminga ng malalim si Maya tsaka inilabas ang iniisip. "Yung alay-alay mo na yan, bakit hindi mo nalang ibigay sa mga tao mo? Sa halip na ialay mo sa espiritu na hindi mo naman nakikita, bakit hindi mo ibigay sa mga empleyado mong araw-araw nagsusumikap para lumago ang negosyo mo? Hindi mo kayang mag-isa to, sir. Kung meron mang nagpapayabong sa negosyo mo, ikaw yun at ang mga tao mo, hindi kung anong espiritu." Sandaling natahimik si Dominic. Sa lahat ng taon niyang ginagawa ang ritual na ito, walang nagsabi sa kanya ng ganitong bagay. Pero agad niyang niyugyug ang ulo at pilit ibalik ang kanyang paniniwala. "Hindi mo maiintindihan, Maya. May mga bagay na hindi mo pwedeng basta-basta iwanan." Pero habang patuloy silang nasa isla, unti-unti siyang nakalimot sa ritual na iyon, lalo nang unti-unting tinuturuan siya ni Maya na makibagay sa mga kasamahan nila. Isang gabi, nagkayayaan ng mga empleyado na mag-inuman sa tabing dagat. May malaking bonfire, may inihaw na seafood, at syempre may video okay. "Sir, isang shot lang." Pangungulit ni Brian, ang manager sa isla. "Hindi ko namin tatantanan hanggat hindi ka umiinom." Umirap si Dominic. "Hindi ako mahilig dyan." Pero biglang sumingit si Maya. May hawak ng baso ng alak. "Sir, isang shot lang para kang hindi tao. Wala kang pakisama." Napatingin si Dominic sa paligid. Lahat ng tao'y mukhang masaya. Wala siyang nakikitang trabaho, stress o kahit anong pabigat sa isip. Lahat ay nag-e-enjoy. Napailing siya bago kinuha ang baso at ininom ito sa isang lagok. Nagpalakpakan ng lahat. "Aba, ang boss natin marunong din palang uminom." Habang tumatagal ang gabi, lumuwag ang pakiramdam ni Dominic. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang hindi siya CEO. Hindi siya may-ari ng isang imperyo, kundi isang ordinaryong tao na sumasabay sa tawa ng kanyang mga empleyado. "Boss, ikaw naman," sigaw ni Lester habang inaabot sa kanya ang mikropono. Agad siyang umiling. "Hindi ako kumakanta."
Si Maya na medyo tinamaan ng alak, tumayo at hinawakan ng braso ni Dominic. Sir, please, isang kanta lang. Kapag hindi ka kumanta, itatapon kita sa dagat. Napangiti si Dominic tsaka kinuha ang mic. Pwes maghanda kayong lahat dahil baka ito na ang pinaka-worst na maririnig nyo. At nang magsimula na siyang kumanta, lahat ay nagulat. Anak ng teteng, ang ganda ng boses ni boss. Sigaw ni Brian. Napangiti si Maya tsaka tinabihan si Dominic habang ito'y kumakanta. Huwag mo nang alalahanin yung alay mo. Mahinang sabi ni Maya sa kanya. Magiging okay ang negosyo mo, sir. Maniwala ka sa akin. Ikaw yung nagpapayabong ng sarili mo, hindi kung anong espiritu. Ang galing mo kaya. Naku ako, ilang taon na rin naman ako sa kumpanya ninyo. Oo nga't antipatiko kayo pero sobrang galing nyo po sa negosyo, sir. Hindi naman lalago ng ganito to kung hindi dahil sa talent mo eh. Nanatiling nakatitig si Dominic kay Maya. Walang ibang taong nagsabi sa kanya nito. Walang kahit sino sa pamilya niya ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa sa sarili. Ngunit ngayon, heto ang isang babaeng janitress lang na tila naniniwala sa kakayahan niya higit pa sa kanya. At sa gabing yun, parang gumaan ang kanyang mundo. Patuloy ang kantahan, tawanan at inuman. Sa kalagitnaan ng gabi, lumapit si Maya kay Dominic. May mapanuksong ngiti. Sir, sayo tayo? Umiling si Dominic. Maya, lasing ka na. Alam ko, kaya nga tayo sasayaw para mabawasan. Hinila niya ang kamay ni Dominic at bago pa siya makatanggi, nakasayaw na siya kasama si Maya sa ilalim ng mga bituin. Malambing ang musika. Banayad na gumalaw ang katawan ni Maya. Habang nakapulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Dominic, sandaling nagulat si Dominic sa init ng katawan ni Maya na dumadampi sa kanya. Napatingin siya sa mga mata nito. Para bang may sinasabi ang kanyang mga titig, mga salitang hindi niya kayang bitawan. Ganon din si Maya. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari sa kanila, pero parang hindi na lang ito basta sayaw. Kahit malakas ang music, ay tila tumahimik ang kanilang paligid at anime wala ng tao sa buong isla, kundi silang dalawa lamang. Ang tanging naririnig na lamang nila ay ang tibok ng kanilang mga puso. Hindi niya alam kung gaano katagal silang nakatitig sa isa't isa, pero parang biglang huminto ang mundo. Hanggang sa biglang bumagsak si Maya sa kanyang dibdib, bahagyang lasing at medyo inaantok na. Sir, ang bango mo. Bulong ni Maya bago tuluyang ipinikit ang mga mata. Napailing si Dominic pero hindi niya mapigilang mapangiti. Lasinggera ka talaga. Dahil hindi na halos makatayo si Maya, napilitan si Dominic na ihatid siya pabalik sa kanyang kwarto. Tahimik silang naglakad sa dalampasigan, marahang tinatamaan ng alon ng kanilang mga paa. Sa hindi malamang dahilan, biglang nagsenti si Dominic. Maya? Nag-angat ng tingin si Maya na bahagyang gising pa. Bakit po sir? Huminga ng malalim si Dominic bago bumulong. Salamat. Nagkibit balikat si Maya. Para saan? Sa lahat. Saglit na katahimikan, napangiti si Maya at tinapik ang balikat ni Dominic. Wala yun sir, pero kung gusto mong magpasalamat, dagdagan mo yung sahod ko. Natawa si Dominic. Tsaka na pero sige, titignan ko. Napangiti si Maya. Asahan ko yan ha. At sa gabing yun, kahit hindi pa nila sinasabi ng harapan, parehong alam nila na may nagbabago na at hindi nila alam kung kaya pa nila iyong pigilan. Nang makarating sila sa tapat ng kwarto ni Maya, saglit siyang humarap kay Dominic, bahagyang nakangiti. Salamat sa paghatid, sir. Tumangulang si Dominic pero hindi niya agad kayang alisin ang tingin sa mukha ni Maya. May kung anong humihila sa kanya, isang hindi maipaliwanag na init na bumabalot sa kanya. Napalunok siya. Maya? Bago pa siya makapag-isip ng tuwid, hindi niya na napigilan ang sarili. Mahinang hinawakan niya ang baba ni Maya, tsaka marahang inilapit ang labi niya sa labi nito. Isang banayad pero matinding halik ang dumapo sa labi ng dalaga. Malambot, masuyo at punong-puno ng hindi niya kayang ipaliwanag na damdamin. Sandali silang natigilan matapos ang halik, parehong nagulat sa nangyari. Si Maya na palaging kengkoy at palabiro, biglang tumawa at tumitig kay Dominic na parang isang batang ngayon lang nakaranas ng ganito. Sir, sandali. Pwede bang ulitin mo?
Ngayon lang ako naka-experience ng ganito sa tanang buhay ko eh. Ulitin mo nga, at ang sarap. Natawa si Dominic pero may halong kaba sa kanyang dibdib. Loko ka talaga, sobrang lasing mo na rin talaga eh no? Pero bago pa siya makasagot, nagbago ang ekspresyon ni Maya. Biglang naging seryoso ang kanyang mga mata. Parang isang bagay ang nag-click sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Dominic, tsaka niyakap ito ng mahigpit. Hindi alam ni Dominic kung anong gagawin. Hindi siya sanay sa ganitong intimacy, sa ganitong init na parang sumabog sa kanyang katawan. Pero nang itingala ni Maya ang mukha niya at muling idikit ang kanilang mga labi, bumigay na rin siya sa damdamin. Malalim, masuyo at puno ng pananabik ang halik nilang dalawa. Hindi na ito simpleng biro ni Maya. Ito ay isang bagay na parehong matagal nang itinatanggi nilang dalawa. Habang patuloy silang naghahalikan, dahan-dahang hinawakan ni Dominic ang bewang ni Maya. Inlapit ito sa kanya. Lalo namang nag-apoy ang pakiramdam ni Maya. Hindi niya inakala na ganito katindi ang magiging sagot ni Dominic sa kanyang biro. Habang bumibigat ang kanilang paghinga, unti-unti silang naglakad papasok sa loob ng kwarto. Walang salita, walang alinlangan, tanging ang mga labi at yakap lang nila ang nagsasalita. Pagsara ng pinto, tuluyan na silang nagpadala sa damdamin. At sa gabing yun, sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa himig ng alon sa dagat, ang dalawang pusong hindi dapat nagtagpo, tuluyang bumigay sa kanilang itinatagong nararamdaman. Maagang nagising si Maya kinabukasan, pero agad siyang napangiwi nang maramdaman ng kirot sa kanyang balakang. Para siyang binangungot sa panaginip niyang may nangyari sa kanila ni Dominic. Naku, kakaibang panaginip yun ah. Si Sir pa talaga yung nakasiping ko. Napatawa siya sa sarili niya, pero agad siyang natigilan nang mapansin niyang may katabi siya sa kama, si Dominic. Gulat na gulat siya. Kinurot pa niya ang kanyang pisngi para lang ma-prove na hindi nga siya nananaginip lang. Mas lalo pang lumaki ang mata niya nang mapansing pareho silang walang saplot. Dahan-dahan siyang bumangon, ingat na hindi magising si Dominic. Ngunit bago pa siya tuluyang makatayo, hinila siya ni Dominic pabalik sa kama at niyakap ng mahigpit. Maya, akin ka lang. Bulong nito habang nakapikit pa. Parang kinuryente si Maya, hindi siya makapaniwala. Ako? Akin? Paano naging akin si Bossing? Hoy, ano ba to? Hindi ba to panaginip? Naku, mga anghel sa langit, gisingin niyo po ko't mukhang ako'y binabangungot. Hindi mapakali ang utak niya, kaya napatawa na lang siya ng hilaw. Natawa na lang din si Dominic sa mga narinig niya mula kay Maya. Alam ni Dominic kung anong ginagawa niya at siguradong sigurado na siya sa kanyang pinasok. Sir, sigurado ka bang hindi ka lasing? Tukso niya, sabay kalasayakap nito. Dumilat si Dominic, matalim ang tingin. Maya, hindi kita pakakawalan, kaya simula ngayon, ako lang ang lalaki dyan sa buhay mo. Wala nang iba, okay? Wala kang kakuusaping ibang lalaki, okay? Kung kailangan mo ng best friend na lalaki, ako lang yun. Ako lang ang kailangan mo, okay? Sa sobrang kilig, hindi napigilan ni Maya ang sarili at napasigaw siya ng, naku, sandali, halikan mo nga ulit ako kung talagang hindi ako nananaginip. Muling hinalikan ni Dominic si Maya at niyakap ito ng mahigpit. Sandali, sir. Sir pa rin ba ang itatawag mo sa akin? Grabe ka naman, hindi ka pa ba solve kagabi? At ramdam kong naninigos na naman yung batuta mo dyan ah. Hindi pa nga ako nakakapag-toothbrush, halik ka ng halik dyan. Pero sandali, may nangyayari talaga sa atin? My gosh, hindi na ako virgin. Sobrang natawa si Dominic sa mga sinabi ni Maya. Ano yun? Nagsisisi ka ba? Masaya ka ba o ano? Tanong ni Dominic na tila amused sa kanyang reaksyon. Aba, hindi mo ba naisip? Hindi ito normal. Boss kita tapos bigla mo na lang akong angkinin. Anong klaseng CEO yan? Hindi mo man lang ako sinuyo muna. Kunwari nagrereklamo siya pero halata sa pamumula ng mukha niya na kinikilig siya. Gusto mong manligaw muna ako? Fine, pero ikaw na nagsabi, akin ka na. Malakas ang dating ng boses ni Dominic na para bang hindi na siya tatanggap ng anumang pagtutol. Dahil dito, natawa na lang si Maya at biglang sumeryoso. Sige nga kung seryoso ka, dapat may tawagan tayo, hindi pwedeng Dominic at Maya lang.
Tawagan? Babe? Suhestyon ni Dominic. Ayoko, masyadong common. Dapat espesyal. Mahal? Mali, dapat Mako. Sabay turo niya kay Dominic. Mako? Anong Mako? Mahal ko. Mako para cute. Sagot ni Maya sabay tawa. Nagkatawanan sila pero kalaunan, kinabig ni Dominic si Maya at seryosong bumulong. Mako, ikaw lang ang mahal ko at akin ka lang, Mako. Pagbalik nila sa Maynila, kitang-kita ang pagbabago kay Dominic. Dati-rati lagi siyang seryoso, walang emosyon at parang hindi marunong umiti. Ngayon ay abot tenga ang kanyang ngiti at para siyang isang teenager na in love. Mabilis na kumalat ang balita sa opisina. Maraming nagulat, may mga nainggit at may mga nagtangkang husgahan si Maya. Naku, ibang klase din naman itong si Maya no? Ano kaya ang ginawa niya kay sir, bakit ganyan? Malamang inakit niya ng sobra, wika ni Alesa. Siguro ginayuma, wika naman ni Tara. Pero kahit anong sabihin ng iba, hindi iyon inalintana ni Dominic. Sa bawat pagkakataon, pinagtatanggol at ipinagmamalaki niya si Maya. Mako, wala kang dapat alalahanin. Ako bahala sa'yo. At dahil dito, mas lalong na in love si Maya kay Dominic. Habang abala sa kasiyahan si Dominic, isang gabi ay muling lumapit sa kanya ang matandang nagturo sa kanya ng pag-aalay. Napapansin kong hindi ka na nag-aalay, Dominic. Anong nangyayari? Nakailang balik na ako dun sa silid mo walang nakitang alay dun ah. Hindi mo ba alam na maaaring nagtatampo na ang espiritu sa iyo? Hindi ko na kailangan. Naging maayos ang negosyo ko. Hindi dahil sa mga alay kundi dahil sa pagsisikap ko. Sagot ni Dominic kay Manong Berto. Mali. Ikaw ay umunlad dahil sinunod mo ang gabay ko. Ngunit ngayon may hadlang sa pagyabong mo. Narinig ko yung relasyon mo kay Maya, yung janitor dito sa building. Nagpantig ang tenga ni Dominic. Anong ibig mong sabihin? Hiwalayan mo siya bago mahuli ang lahat. Kung hindi babagsak ang lahat ng pinaghirapan mo. Napaisip si Dominic. Alam niyang mahirap paniwalaan ang sinabi ng matanda. Pero may kaunting takot pa rin siyang naramdaman. Paano kung totoo? Sa loob ng mga sumunod na linggo, hindi maiwasang magbago ang kilos ni Dominic. Napansin ito ni Maya. Mako, parang ang layo mo na naman sa akin ngayon. May iniisip lang ako, Mako. Pero hindi lang iyon basta iniisip. Sa loob-loob niya, hindi niya alam kung paano ipaliliwanag kay Maya ang babala ng matanda. Unti-unti ding naging malamig ang trato ni Dominic kay Maya. Yung dating laging sabik na Dominic na makita siya, parang unti-unting nawala. Dumating ang araw na hindi na kinaya ni Maya ang malamig na pakikitungo ni Dominic. Sabihin mo nga sa akin, ano bang nangyayari sa'yo? May mali ba akong ginawa, Mako? Diretsong tanong ni Maya. Natahimik si Dominic. Ano? Sabihin mo nga sa akin, harap-harapan kung anong problema mo sa akin. Hindi yung tatratuhin mo lang ako dito na parang wala lang. Nakakasakit na rin ang damdamin niyang ginagawa mo, Dominic. Natahimik lang si Dominic. Magulo ang isipan. Ayaw niyang magsalita dahil hindi naman niya alam kung paano sasabihin ang gumugulo sa kanyang isipan. Mas lalong nainis si Maya dahil hindi niya alam kung ano ang maling nagawa niya. Bakit bigla na lang ganoon ang trato sa kanya ng kanyang nobyo? Dahil doon, tumalikod si Maya. Bit-bit ang kanyang mga gamit. Na-insecure din si Maya dahil nga sa estado ng kanyang buhay. Parang naisip niya na baka nga ilusyon lang ang lahat nang meron sila ni Dominic. Napaka-imposible naman kasi na ang tulad ni Dominic talagang seseryosohin ang hamak na mahirap lang tulad niya at wala pang pinag-aralan. Unti-unting nilamon ng insecurity si Maya. Kaya nagdesisyon na iwan na muna si Dominic bago pa siya makarinig ng mas masakit na salita mula kay Dominic. Alam mo, Dominic, kung hindi ka lang magsasalita at kung hindi mo lang rin naman ako kayang piliin, mas mabuti pang itigil na muna natin to. At baka napilit ka lang ng bugso ng damdamin mo pero hindi mo pa rin naman talaga ako kayang panindigan. Maghiwalay na muna tayo. Maghanap ka ng babaeng mas nababagay sa'yo. Pilit na ipinakita ni Maya na malakas siya at hindi siya umiyak sa harap ni Dominic. Tahimik lang si Dominic at hindi pa rin makapagdesisyon. Pagkalabas ni Maya sa building ni Dominic, agad na tumulo ang kanyang mga luha. Sobrang sakit ng kanyang naramdaman. Mula nang mawala si Maya, bumalik si Dominic sa dati niyang pagkatao. Wala na siyang emosyon, suplado ulit at hindi na masaya.
Ngunit habang patuloy siyang nagtatrabaho, natuklasan niyang may kakaibang nangyayari. Ang matanda pala mismo ang kumukuha ng perang inaalay niya noon. "Ginagamit mo lang pala ako," sigaw ni Dominic. Dahil dito, tuluyang napagtanto ni Dominic na hindi ang pag-aalay ang dahilan ng kanyang tagumpay, kundi ang sarili niyang talento at sipag. At doon siya naliwanagan. "Totoo nga ang sinabi sa akin ni Maya. Bakit ba ako nagpalinlang sa matandang to? Kailangan kong hanapin si Maya." Gamit ang koneksyon at yaman niya, hinanap niya si Maya. At nang matagpuan niya ito sa Palawan, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Si Maya nakangiti masaya at abala sa pagbebenta ng halo-halo sa kanyang sariling tindahan. Maraming turista ang pumipila para matikman ito. Nang makita siya ni Maya, halos mabitiwan nito ang kanyang hawak na baso. "Mako, Dominic, anong ginagawa mo dito?" "Narinig ko yun. Siyempre, hinahanap ka." Natahimik si Maya at hindi nagpapahalatang in love pa rin talaga siya kay Dominic at hindi pa rin nakapag-move on mula sa kanilang paghihiwalay. Walang ibang hiling si Maya all this time kundi ang muling makapiling si Dominic. Nilapitan ni Dominic si Maya. Hinila ito papalapit sa kanyang dibdib at niyakap ng mahigpit. "Mako, hindi kita kayang mawala. Akala ko yung pera at negosyo ko ang makakapagbigay ng kasiyahan sa akin pero hindi. Walang kapantay ang sayang naramdaman ko dati nung kasama kita. At miss na kita, Mako. Alam ko na ngayon, ikaw ang tunay na dahilan ng kasiyahan ko." Naiyak si Maya sa kanyang sinabi at sa huli, bumigay rin siya sa panunuyo ni Dominic. "Huwag kang ganyan, Dominic. Marupok ako." Hindi pa rin nagbago ang pagiging kwela ni Maya. Nagbibigay saya pa rin siya sa puso ni Dominic. At dahil sa takot ni Dominic na mawala ulit si Maya, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Sa harap ng maraming tao, lumuhod siya at sabay-sabing, "Maya, pakasalan mo na ako." Sa sobrang gulat, tumapon ng halo-halo ni Maya sa ulo niya, dahilan para matawa lahat. "Naku, oo na, pakakasalan na kita." At doon nagsimula ang kanilang tunay na forever. Ang kwento ni Maya at Dominic ay isang kwento na nagpapakita na kailanman hindi ang estado natin sa buhay ang magdidikta ng saya sa relasyon. May taong ibibigay ang Panginoon na siyang maglalabas ng tunay nating lakas. Marahil, hindi pareho ang katayuan sa buhay at ng mga paniniwala, pero hindi kailanman nagkakamali ang Diyos sa pagbigay ng kapares. Sinisiguro niyang ang mga kapares natin sa kabila ng ating pagkakaiba ng ugali at paniniwala ang siyang magbubuo sa ating pagkatao. Hindi man perpekto bilang individual, pero magiging perpekto din sa oras na magsama kayo at mapag-isa ang pag-ibig.